May parating daw na alien ngayong November na halos kasing laki raw ng Manhattan Island sa US. Ayon ito sa pahayag ng batikang scientist, astrophysicist na si Professor Avi Loeb, na former chairperson ng Harvard Astronomy. Kaya eto ang tanong, eto na ba? Malapit na ba ang sangkatauhan i-encounter ang alien first contact? O eto ang hudyat ng ating pagharap sa total ng pagkawasak gaya ng napapanood natin sa Hollywood movies. Bago natin laliman ang ating pag-iisip at imahinasyon, tara, samahan niyo ako. Himayin natin at talakayin kung anong meron dito sa 3i Atlas interstellar object na to. What if an interstellar object whirling through our solar system is actually a nuclear-powered spacecraft sent by aliens to test how humans Its respond? arrival is fine-tuned to within 1 part in 20,000, such that it will pass close to Mars, Venus, and Jupiter as they move around the Sun. And it comes on a retrograde orbit, and it will be closest to the Sun when we can't observe it. The Earth would be on the opposite side. So that is the point in time when it can do a maneuver or release mini probes that will visit the planet. And so it just looks unusual. This object was targeting the inner solar system, and as a result, it has nothing to do with the reservoir of rocky material. It was designed to visit us. 3i Atlas, kilala rin bilang C/2025 N1 Atlas o 11PL3Z. Natuklasan at nakita noong July 1, 2025 gamit ang Atlas Telescope sa Rio Hotardo, Chile. Uri ng orbit nito ay hyperbolic, hindi nakagrupo sa araw o sa solar system natin. Kaya siguradong interstellar ito. Ang bilis ng pagtahak nito ay humigit kumulang 58 kilometers per second o 208,800 kilometers per hour. Ang paglapit nito sa araw o ang tinatawag na perihelion ay inaasahang mangyayari sa ika-29 to 30 ng October 2025 sa distansyang nasa pagitan ng 1.36 to 1.4 EU, mga 203 milyong kilometro sa loob ng orbit ng Mars. Sukat o nucleus size estimate, tinatansya na nasa pagitan ng 0.32 hanggang 5.6 kilometers ang diameter. Ngunit may mga posibleng maliliit na sukat depende sa kung gaano karaming ilaw ang nagmumula sa kama kaysa sa mismong nucleus. Kompensasyon ng 3i Atlas. May koma ito, ulap ng gas, yelo at alikabok. Nagpapakita ito na posibleng kometa, ngunit ang sabi ni Professor Avi Loeb na napakanipis ikumpara sa isang kometa ang binubuga nitong mga emission o ang koma niya o buntot. Natukoy na ang CO2 magamit ang sphere, humigit kumulang 70 kilograms per second ang mass loss rate niya. Hindi naman natukoy ang tubig, upper limit ng H2O ay 4.5 kilograms per second. Gayunpaman, unang natukoy ang O2 emission o ang sunog na tubig. Humigit kumulang 40 kilograms per second ang emission niya noong nasa 3.51 EU siya sa layo mula sa araw. Ang mga nabuong data ay nagpapahiwatig ng aktibidad mula sa mga malalaking icy grains nito sa koma at mataas na aktibong bahagi ng surface niya. Sa opinion ko lang ha, mas maganda yung obserbahan nila ito at silipin sa kanilang mga telescope gamit ang mga satellites na naka-deploy. Pag nasa 1 EU siya or yung distansya ng Earth sa araw, yun yung 1 EU yun yung sukat. Mas madali at mas malinis yung makikita nilang mga datos at informasyon. Kung kayo ay may masasabi,
kung may mga reaction kayo or suggestion or comments, feel free to write in the comment section below, guys. Pinagmulan at edad ng 3i Atlas. Ayon sa modelo ng galaktikong struktura o Tautahi Oxford, isang pag-aaral sa mga ganitong galactical interstellar objects, malamang ito ay nagmula sa galactic thick disk ng Milky Way. Posibleng may edad to ng 9 hanggang 13 bilyong taon. Mas matanda pa ito sa solar system natin. Mga obserbasyon at panaliksik na ginawa ng mga eksperto. Gumamit sila ng Hubble Telescope, Gemini North Telescope at iba pang observatories para kuhanan ito ng mga larawan at pagsusuri. May mga pre-recovery image mula sa test noong Mayo hanggang Hulyo 2025. NASA TESS Telescope or TESS, meaning nito ay Transiting Exoplanet Survey Satellite. Artificial Intelligence platform ito. Actually, napaka-smart nitong TESS telescope na to kasi engineered to ni Lockheed Martin yung gumawa ng mga F-35 ng US. So, this TESS telescope is using AI technology, napaka-sophisticated and advanced para sa monitoring and surveillance sa ating mga heavenly bodies. Ang NASA ay may nakalatag na plano na gamitin ng mga aktibong spacecraft tulad ng Juno, Europa Clipper at iba pa upang masubaybayan ang pagdaan ng 3i Atlas sa mga susunod na buwan. Ayon sa karamihan ng astronomers, ito ay isang natural na kometa daw na may typical na pagpapakita ng tempo at emission. Ngunit, ang sabi ni Professor Avi Loeb ng Harvard ay nagmumungkahi na baka ito ay alien probe batay sa bilis, pagpapaka-align ng orbit sa ecliptic plane, unique glow patterns, posibleng sariling liwanag o nuclear powered daw ito. At laki, maaaring hanggang 20 kilometers ang laki nito. Ang naturang teorya ay kontrobersyal at hindi pa maayos na napapatunayan. Marami sa mga scientists at mga scientific community ang nagbabaliwala sa ideya na ang data na mas sumusuporta sa isang natural na kometa. Ayon sa bagong pag-aaral, natuklasan ng mga scientifico ang ilang nakakagulat na detalye tungkol sa bagong tuklas na interstellar na bagay na tinatawag na 3i Atlas. Nataliwas sa mga unang akala nila. Gamit ang makapangyarihang instrumento gaya ng Hubble Space Telescope at James Webb Space Telescope, napansin nila ang maliwanag at makislap na palibot sa bagay na ito. Noong una, iniisip ng mga astronomer na ang liwanag ay mula sa sikat ng araw na tumatama sa makapal na alikabok na inilalabas ng bagay na ito, katulad ng nangyayari sa mga kometa. Ngunit matapos ang masusing pagsisiyasat at masikap na matuklasan ang kakaibang pangyayari, ang column density ng alikabok na lumalabas mula dito sa 3i Atlas ay nasa tinatayang 10 gramo kada sentimetro kwadrado lamang. So, ang basihan dito ay yung alikabok na lumalabas ay hindi magre-reflect ng ganong kaliwanag. Napakaliit ng halagang ito. Nangangahulugang ang alikabok ay manipis at halos hindi nakakaharang o makakapagpalabo ng liwanag ng araw. So, ibig sabihin, ang maliwanag na kislap ay hindi maipapaliwanag na alikabok lamang. Dahil dito, lumitaw ang mga bagong tanong. Kung hindi ito alikabok, ano ang pinagmulan ng kakaibang liwanag nito? Maaaring ito ba'y sanhi ng hindi pangkaraniwang buga ng gas? Kakaibang materyales sa ibabaw ng object? O mga katangiang reflektibo na hindi pa nakikita sa mga normal na kometa o asteroid? O baka naman mas misteryoso pa ang tunay na kalikasan ng 3i Atlas? Kamakailan ay ipinaliwanag ni Professor Avi Loeb ng Harvard University na ang alikabok sa paligid ng 3i Atlas ay napakanipis para makahadlang o makakalat ng liwanag ng araw.
Ibig sabihin, ang liwanag na nakikita natin ay nagmumula mismo sa ibabaw ng interstellar na bagay na to, hindi mula sa alikabok na nakapaligid dito. Binigyan diin ni Professor Avi Loeb, batay sa nakitang liwanag nito, ang bagay ay kailangan may radius na humigit kumulang 10 kilometers. Kung mahina, ito sa malamin ng liwanag ng araw. At kung ito man ay isang perpektong salamin na nagpapabalik ng liwanag, maaari itong mas maliit. Ngunit ilang kilometro pa rin ang laki nito. Dagdag pa niya, kung ang 3i Atlas ay isang natural na bato lamang, makakapagpadulot lamang ang interstellar space ng ganito kalaking bagay sa ating solar system ng minsan bawat 10,000 years. Kaya't napakabihira ang ganitong pagkakataon. Isa pang nakakahikayat na detalye ay ang mapulang ningning na namataan mula sa liwanag ng 3i Atlas. Ipinapahiwatig nito na ang ibabaw ng bagay ay mapula rin ang kulay. Kahawig ng mga bagay sa Kuiper Belt gaya ng Arakot na nababalutan ng komplikadong organikong materyales na nabubuo lang sa loob ng bilyong-bilyong taon ng pagkakalantad sa cosmic rays at ultraviolet radiation. Gayunpaman, naglatag din si Professor Avi Loeb ng mas mapangahas na posibilidad. Uminungkahi niya na ang mapulang ningning ay maaaring hindi basta refleksyon ng sikat ng araw lamang. Sa halip, posible raw na ang bagay mismo ang lumilikha ng sarili nitong liwanag. At kung ganoon nga, katulad ito ng isang spacecraft na may panloob na pinagmumula ng enerhiya. Marahil ay kasing advanced pa ng nuclear-powered spaceship to ng mga alien. Kasi kung ikukumpara natin yung merong technology ang human ngayon, napakalayo ng kakayanan at kapasidad nito. Samantala, may natuklasan din pa ang ibang hindi inaasahang resulta ang mga siyentipiko tungkol sa interstellar na bagay na ito. Sa loob ng ilang buwan na masusing pagmamasid, natuklasan nila na ang dami ng materyales na nagagasgas mula sa ibabaw nito ay mas mababa pa sa isang fraksyon ng nanometro. Napakanipis nito, halos wala na. Sa madaling salita, ang nucleus ng interstellar na bisita na ito ay nanatiling halos buo sa paglalakbay nito sa ating solar system, which is parang imposible kung ordinaryong bato. Kasi marami siyang dadaan ng mga maliliit na particles yan, mga maliliit na comet, asteroid, or what. Mabawasan. Ngunit ang nakakabahala dito, bumabiyahe siya na hindi siya halos nababawasan. Ang mas nakakagulat pa, hindi ito tulad ng isang typical na kometa lang. Ang 3i Atlas ay hindi naglalabas ng sapat na alikabok at gas upang makabuo ng makapal na kakoma na kumikinang ng buntot. Mali yun na ipinapahiwatig ng ugaling ito na hindi isang normal na kometa. Sa halip, maaring mas kahawig ito ng isang batong katawan o kakaibang interstellar na piraso. Isang bagay na lubhang naiiba sa mga nakasanayan nating nagyayelong kometa. Gayunpaman, itinuro ni Professor Avi Loeb ang ilang natuklasang nagdudulot ng seryosong pangamba. Karamihan daw sa mga interstellar na bagay na pumapasok mula sa iba't ibang anggulo. Ngunit ang isang ito ay sadyang kakaiba. Ang landas nito ay halos perpektong nakaayon sa parehong patag na plane kung saan umiikot ang mga planeta, kung saan ito ay tinatawag na ecliptic plane. Ang ganitong uri ng pagkakahanay ay napakapambihira at hindi lamang ito isang simpleng pagkakataon. Ang anggulong ito ay nagbibigay daan sa isang flyby path na may malapit sa iba't ibang planeta na halos katulad ng isang planadong ruta. Parang kung paano natin idinisenyo ang landas ng ating Voyager spacecraft.